Ngayon, no, maliban dito sa impeachment proceedings, ay marami naman po tayo mga kasong hinaharap. No? Number one is, for example, yung DOJ nga na nabanggit nyo, meron pong kasong isinampa, isang reklamong isinampa laban sa ating Vice Presidente at yan po ay sinasagot niya. Meron din po tayong, kung narinig nyo rin the past few weeks, yung sa Ombudsman, dahil doon sa committee report na galing sa House of Representatives, nag-issue rin po ng order ang ombudsman para magsumite ng counter affidavits yung mga respondents doon, kabilang na po ang Vice Presidente. At yun din naman po ay sinasagot rin natin at nakapaghain na po tayo ng ating counter affidavit. Maliban po doon, pagdating naman doon sa confidential funds no, na napaka-controversial sa ngayon, ay yan po ay still undergoing review sa COA. Tayo po ay naghain ng petition for review ukol doon sa Notice of Disallowance issued against the OVP at yan po ay dinidinig ngayon sa COA Commission proper. Decision ho ba ng Supreme Court ang ibig sabihin ba nito ay absuelto na si VP Sara sa mga criminal liability po niya? Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her no of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po ang question kasi natin yung proseso no. Sa petition na inihain natin, we never touched upon the merits doon sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion no, pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint.